Sa mga gusto po dyan guys ng Vivo smartphone, I think maganda rin po i-consider itong bagong smartphone nga po nila na Vivo Y11D. Dahil sa malaking battery po, tapos mabilis pa na charger na meron nga po 44 watts. Magandang pampalit po ito guys sa legendary nga po na Vivo Y11. Dahil halos lahat po ng specs niya is upgraded na. Sadyang naiwan lang po talaga yung third up notch. Dalawang kulay po guys yung available sa kanya. Ito pong Summit Platinum, saka po itong Voyage Black. Then 4128 po, saka 4256 po yung version na available sa kanya. Kaso medyo mahal nga po yung mas mataas sa storage, na umabot nga po ng kulang 8,000. Guys, ito po yung klase ng smartphone na maganda lang po siyang bilhin kung sakaling makukuha po natin siya sa may discounted nga po na presyo niya sa may online. Pero guys, kung sakaling sa mall po kayo bibili ng smartphone na to, guys, hindi ko po siya marirecommend sa inyo dahil medyo mahal nga po guys yung kanyang SRP. Dahil overall guys, maganda naman po ang specs ng Vivo Y11D. Sadyang naiwan lang po talaga yung processor niya na naka-Unisoc T7225. Wala na tayong magagawa guys, talaga new normal na po yung ganyang processor ganyan sa mga ganyang presyo. Na dati yung mga nasa around kulang 5,000 lang. Pero ngayon po, nasa around 6,000 na po sila. Buti na lang po talaga guys, is malaki nga po yung kanyang charger na meron nga pong 44 watts. Saka po 6.5 mAh siya battery. Dahil madala nga po yung mabilis sa charger sa mga ganyang presyo nga po ng mga smartphone ngayon. Dito po sa may display natin, malaki naman siya guys, meron 6.74 inches na meron IPS LCD display na meron pong 120Hz sa refresh rate with 720p resolution. At syempre naka-Origin OS din po tayo dito. Same nga po ng Vivo Y05. Isa rin talaga guys sa gusto ko sa mga smartphone ni Vivo. Magaganda talaga guys yung mga design nga po ng mga smartphone nila. Yayamanin po siyang tingnan at napaka-premium din pong hawakan. Huwag mo lang talaga guys ihaharap yung smartphone na to. Dahil kahit gaano kaganda nga po yung design niya, guys bagsak po talaga sa may display. Dahil naka third up notch nga lang po tayo. Isipin mo plastic frame lang siya, pero para po siya naka metal frame. Kulang na lang guys yung antena niya sa may gilid. Pero in fairness guys, maganda po yung smartphone na to kung sa may design lang po saka sa may build quality. Dito naman po sa may camera natin, meron po siyang 50 megapixel na main camera at 0.8 po na megapixel na secondary camera. Kaya technically, single camera lang po ito. Then sa may front selfie camera po niya is naka 5 megapixel yan. Guys, para sa akin decent naman po yung camera ni Vivo. Maganda na to guys para sa ganitong presyo. Sadyang ang baba lang po ng front selfie camera niya. Sana at least naka 8 megapixel na. Dahil ito pong 5 megapixel masyado na pong mababa yan. Dito naman po sa may gaming. Same lang to guys sa maraming smartphone ngayon na meron nga pong Unisoc na processor. Pero at least mas maganda na nga po ito compare nga po sa may G81 sa ibang smartphone nga po. Decent na po siya pang Mobile Legends kahit papano. Tapos ang nakakagulat po dito guys is naka dual speaker na pala tayo. Himala po yan guys para sa isang Vivo nga po na smartphone. Lalo nga po dito sa may budget phone. Tapos nung ginagamit ko na nga po siya, guys, naka-single speaker lang pala siya. Mali po yung nakalagay dyan nga po sa may marketing ni Vivo na naka-dual stereo speaker nga daw po siya. Sa Blood Strike naman po, okay naman din po yung gameplay natin dito. Dahil medyo smooth naman siya kahit papano. Huwag nyo lang po talagang isasagad yung graphics natin. Medyo magulo lang po guys yung mga smartphone ni Vivo sa mga ganitong presyo. Guys, kakalabas lang po ng Y05. Tapos ngayon, Y11D naman. Pero sa overall specs po nila is 95% hindi po sila nagkakalayo. Dahil supported din naman guys ang 44 watts sa charger nga po si Y05. Sadyang 15 watts lang po yung nakalagay sa kanya sa may box. Habang ito nga pong bago is 44 watts nga po yung kasama niyang charger sa may box. Guys, kung sakali nasa around 5,000 nyo lang po makikita yung presyo ng smartphone na to, I think dun po siya sulit. Dahil karamihan naman po guys sa mga smartphone sa mga ganyang presyo, hindi na po sila mga nagkakalayo ng mga specs. Kahit po tumingin tayo sa ibang brand, guys, makakakuha po tayo ng kamukhang specs po ni Vivo. Kumbaga, magkakatalo na lang po kung anong brand po yung gusto nyo. Pero kung sa overall na specs nga po guys, dito nga po sa mga bagong labas, halos magkakamukha po yung mga specs ngayon. Pinaka-the best na po guys kung bumili na lang po tayo or maghanap na lang po tayo ng murang 5G na smartphone na meron pong malaking discount. Kaysa bumili nga po tayo guys sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon na puro mga naka-Unisoc lang ang processor. Dahil kung sakaling 5G smartphone nga po yung bibili nyo, guys, bukod po sa naka 5G tayo, mas malakas din po yung performance na makukuha natin compare nga po sa mga bagong labas ngayon. Guys, kung ito talagang smartphone na to ang gusto nyo, I think pwede naman na siya guys, hindi na po siya masama. Pero kung mayroong oras ka pa, at kung sakaling mas magiging practical pa tayo, guys, marami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Kung titingin-tingin lang po tayo sa ibang brand. Tulad nga po nitong si Tecno Spark 55G. Guys, hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, mas maganda po ito guys. Na naka 5G po siya at mas malakas yung kanyang processor. At naka punch hole pa nga po tayo. Pero sa may battery po nila,
At sa may charger po guys, ang dalawang smartphone na to is hindi po sila nagkakalayo. Na meron nga pong 6.5 mAh siya battery. Ito naka 45 watts. Ito naka 44 watts. Hindi na po malaki ang difference yan guys. Halos same lang po yan. Tapos sa may speaker po nila, is same lang din po sila. Na merong single speaker lang. Pero naka 5G nga po ito. Okay guys, kung nasa around 5,000 po yung budget nyo, I think maganda po i-consider ngayon. Itong si Oppo A6X or Oppo A60. Kahit alin po dyan guys, maganda pong kunin yan. Dahil malaki rin po yung kanyang battery na merong 6.5 mAh siya battery. Tapos mas malakas pa guys yung kanyang processor compare nga po kay Vivo. Tapos ang maganda pa sa kanya, naka-punch hole po tayo guys dito sa may display ng Oppo A60. Compare nga po kay Vivo na naka-third up notch lang po siya. Pero still po guys, kayo po yung masusunod kung anong smartphone po yung gusto nyong bilhin. Pero kung sakali nga po makakakita kayo ng discounted po na presyo ng smartphone na to, I think dun po siya sulit bilhin. Check nyo na lang po guys yung link natin dyan sa may description. Sigurado meron po tayong malaking discount dyan. Yun lang po guys. Thanks for watching.